bumabala sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasihan ng Diyos nang ito ay mamasdan. Pinagbuot niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang magmaghati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa taas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig na maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa iyong kapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos na ito ay mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay kalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito, at nasiyahan siya na ito ay kanyang mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao, ayon sa ating larawan, ayon sa ating waris. Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon sa iyong pakawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o malinap, malaki o maliliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa iyong pakawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo lahat ng uri ng halaman na kakabiti at mga binangang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang lumpia ay binibigay ko naman sa lahat ng mga hayop, sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. Alito nga ang mayari. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa. At lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang ika-anim na araw. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Natapos na likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Manahimik muna tayo sa dali. Damdamin natin ang ating binasa. At paano nilikha ng ating Ama ang lahat ng bagay. Mahal na Ama, pagkasama ko ang aming umaga, nawa po, lumaloy ang inyong banal na Espiritu sa amin. At makita po namin ang halaga ng malalim na pananampalataya at pagmamahal sa inyo. At sa tulong po nito, kami po, pusong naaaksyon sa aming pananampalataya. Makita namin ang halaga ng aming magiging kilos, hindi lamang sa aming pamilya, higit sa aming mga kabataan. At kami maging inspirasyon dahil sila po ay lumapit at mabuhay po ang aming simbahan sa dami ng kabataan na nagmamahal sa inyong anak na si Jesus. Salamat namin sa pagkakas ni Jesus. Together, let's ask also for the intercession of our loving God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So good morning! Kasama ko po, ako po pala si Ante Beng. Hindi na ako kabataan. Ante na. Kasama ko si Kuya Marco at sa pangante. Kaya naman mag-up si Mami Gigi at yung po mga sinakisa namin. So yung nakatakip ang mukha, anak ko yun. No? Nahihiya siya. So, good morning po. Kanina nag-uusap kami ni yung aming secretary, si Ma'am Flor, na laman din ng simbahan. Tuwang-tuwa kami kasi ang dami ninyo. Pagka ang simbahan ay puno ng kabataan, sa lang ibig sabihin doon, ay ang parokya. Congratulations to the and for Mr. Kapekto sa Palika. You made a good choice, following God at an early age. So, lahat naman familiar dun sa reading natin? Yes? Saan yan matatagpuan? Saan part ng Bible? Sa uli. Patay tayo. Saan? Sa unang-una. First honor agad. So, tignan natin. Testing. Kung talagang nakinig. Kaya natin tayong pag-inilay. Saglitan lang. Okay? Yung unang mag-isip ninyo. So, first question. Difficult round agad. Pakipindan, Sir Marco. Ano ang naging mensahe ng ating pagbasa sa kasulatan? Okay? Hindi natin napanood eh. No? Ano ang naging mensahe sa inyo personally? Sana mag-booking pa tayo eh. No? Pero, hindi ba mag-booking pa? Declare niya. So, anybody, ano naman ang pulot nyo? Sa pinasa natin. Ano mga memorable? Meron ba? O baka nahihiya lang. Magtuturo ako. Okay? Hindi ko masama magturo, magtuturo. Pero in this case, pwede. Ate! Lagi ka na yung nakakakot. Anong mensahe sa'yo ng pagbasa? For me like how God created us, how God created us, ayon sa kanyang image, and we should be thankful kasi God created us image and likeness, and we should be forever thankful because nandyan siya through our ups and downs. Pagkakamit na tayo for our kabuhay natin. So forever na kayo sa akin. Okay. Because may hindi okay. Thank you very much. Diba? Image and likeness ng tayo. Sa Tagalog, sino kamukha natin? Si Lord. Ano ba yung katabi mo kamukha ni Lord? Or ano? Ha? So, kamukha ni Lord, ano ba yung ibig sabihin nun? Was his name physically? Or meron pa ba? Okay? Pwede kang sa akin kamukha natin si Lord. Pero ano ba yung ibig sabihin? Spirit or spirit? Okay. Pwede ba po? Yes, spiritually, definitely lalo talaga. Pero pwede rin both. Ano niyo ba, no? Tingnan niyo yung mga baby. May nakita pa kayo ng baby na pumarang agad kinilan? Kaya na baby, mukhang angel!
yan, kasi hindi na. Habang Angel. Kuya, tinatawag na ako. Okay, so all of us believe from the very beginning, kung bakit mabuti na, walang ginawa si Lord na bad. Correct? Yes, I'm really sure. Okay, next question po. Okay, anong klaseng manlilikha naman si God dito sa presentation ng creation story? What kind of God do we have? Ano sa tingin nyo? Ano nakapalo? Kung hindi naman sinabi. Okay? Pero obviously, si God ay yun. Nalagay ko. Ano natin? Loving it in Loving it. Malagpakan natin. Loving and caring. Okay, yes. Bakit ko nasabi yan natin? kasi po, binuo niya po tayo and at the same time, binigyan niya po tayo ng mga pagkain po and necessities po na din sa buhay. Correct. Exactly! Diba, piliin mo lang Lord yung pangangailangan. Tapos bago tayo mag-live. Sipin yung baligtad kaya. Huwag muna tayo bago yung mga pagkain. So, tayo. Parang creation effect. Ang bayit ni Lord, iisip niya muna lahat ng pangangailangan natin. Okay? So, meron pa kayong makita doon kung klaseng God, meron tayo. God is one of our provider. Yeah, and He's the God of Father. Talagang galing ng isip na magpapang. Ayan, pwede talaga kayo magdala sa what? Sa mga God of Father, na-raise ko na yan, exactly. And a good provider, sabi niya. Ito naman sa likod, meron ka? Ano, umiiling na. Number 3. And last question. How about, naanin mo bang masabi sa iyong sarili na ikaw din, katulad ni God, ay mabuti? Diba, paulit-ulit yung good. Ginawa ni God lahat good. Pati yung ginawa yun, pinakahuli. Sino pinakahuli? Tayo. Mabuti rin. At may extra special. Para tayo mga halo-halo. Diba? Ang favorite ko dun sa yung sa yung special super so anyway, lahat ng superlative ng kabutihan kasi tayo ay image and likeness ni God. Natin si Lord. So, tingin nyo kayo rin mabuti? Yes. Mabuti? He is sure. Ngayon, sisiguruhin natin. Okay? We will try to make you believe that all of you are really created good and God's image and likeness. Okay, ang susunod din, sir. Next slide na. Next slide. Okay. So, kayo din guys, mabuti. Maniwala na kayo. Kasi we say God is good. All the time. God is good. Ang palitan natin yan, dahil pagpasok natin. Instead, we will say, God is good. All the time. Yung all of the time, gagawin natin. So, God is good. All the time. So, naman? God is good. You agree that God truly is good, so am I. Pakindot ulit, sir. Okay? So we are created in God's image and likeness. Tayo ay kawangis ng Ama. Okay? And therefore, tayo rin ay mabuti. Okay? So, kanina na-mention yung word na love. Okay? God the Father is love. So, if God is love, ang susunod, so are we. God is good? So are we. So are we? God is good. God is love? So are we. God
natin ng tatlong photographer, guys. May tatlong klase ng photographer. Yung unang photographer, yung nasa SN, yung nagpapa-ID. Okay? So, wala siyang pake, di ba? Hindi na kayo kilala. Pag ginawa kayo ng picture, boom! Ano yung laging picture ko doon? Okay. Mag-shot. Kasi sa kuya, yung managdag nila, 1, 2, 3. Boom! Wala na lang, marami lang. So, ayan. Photographer number 1, hindi ka kilala. Second! Yung photographer na kaaway mo. Okay, meron siyang sama ng oo. So, pag kinuhanan ka ng picture niya, lumalabas. Siyempre, yung angulo mong camera, yung angulo mong kita, yung may booming, yung may flashlight ko sa ilalim, yung para horror ka na din. Sinasabayo, loob niya sa inyo. Okay, so that's the second photographer. Third photographer, hindi lang siya. May tinatago pag nagmahal. Ano yan? Sa picture ko. Ay, maganda. Ang ano, ma'am? Facebook. Ang profile pic. Okay? So, hindi ka naman magpupunta nyo. Ibang tao, pero lahat ng blemishes mo, tatanggalin niya. Okay? Yung pinakang maganda mag-smile, natural, yung nagaya ka sa picture. Nagigasi ba yun? Okay? So, sino sa tatlo ang nakakuha na totoong picture mo? One. Wala lang. Second photographer. Ayan, hindi rin. Ibig sabihin mga tao grade sa atin, yung mga pangit na legal sa naliliga, hindi tayo yun. So the best photographer, the one that really catches who you truly are, is the person who loves you. Bakit? Because the person who loves you brings out the best in you, and that's who you truly are. Oh, in fairness nyo, alin sila doon? Then, nagmamahal na parents, isip-isip nila. Makulit. Makulit talaga na. Pero nagbabago. Hindi pa siya finished na. Okay? So, wala na nagmamahal. Okay then? Kasi normally siyang photographer. Yung pangatlo. Okay? Because God truly loves us. And therefore, that is some of our peace. Isa na lang, bago ko pumasok si Ma'am Gigi, na magbibigay sa inyo ng exact example ng dalawang kabataan na nagmahal. Okay? Kasi mula sa pananampalatayang malalim na pagmamahal sa Diyos, and hindi nila mapigilan. Hindi lang tayo pag natin mapigilan. Anyway, bakit kulang na hinang kayo kay God? Isa lang palala ko sa iyo, mariging sa ito kayo. Okay? Katulad ng ikwento ni Ma'am Gigi mamaya. Okay? Pero bago yun, meron tayong yan. Okay? Imagine nyo na lang. In every blank, palitan nyo ng pangalan nyo. Okay? And you say, and you add your name to every blank. Okay? Next time, do it quietly and prayerfully. O boys dyan, ano sa tingin ko? Kayo ba yan? Okay yun? Anong experience nyo? Madali bang ilagay ang pangalan? Medyo? Very good answer. Medyo hindi pa po. Pero posible ba?
Is it possible? Yes. Sabi nga ni nanay, na nagmamahal, hindi pa. Pero, pwede. Magiging. Amen? Amen. So, for our next, yes. Ang pagpapalalim na kay Ma'am Gigi. Okay, palakpakan naman natin si Ma'am Gigi. Wow! Hi! Hello! Palakpakan natin si Ate. Youth looking. Very may natutunan kayo kay Tita Meg? Yes! So, ako din meron natutunan. Habang nagsasalita si Tita Meg, at nagdadala ng mga sinabi niya, tapos hindi ko lang sa Book of Genesis, may naalala tuloy ako. Tapos, maganda rin siguro yung makakari sa inyo. Sabi niya, madalas ko yung pinapagawa sa mga estudyante. Kapag pinapapasa sa klase na lang, nagdadala sila ng Biblia. Kasi sa dami ng fake news ngayon, dapat reliable source ang mapasama. Hindi siya mapapasa sa internet lang, sa Biblia. Kasi ang Biblia, yung talaga ang totoo, hindi siya fake news. Amen? Amen! Hindi ka nagbasa ng Biblia. Nasang kamay. Ano ang pinabasa madalas? Matpad mo siya. Ay, lang. Matpad. Ay, matpad. Doon sa tablet. Tapos para compilation ng mga authors, ng mga, pwede ka maggawa ng sariling story. Tapos pwede mo i-share. Katulad ng sinabi ni Ma'am Meg ngayon, ni Ate Meg, kanina. So, in summary, naalala ko lang, next week, kasi Ma'am Meg, Genesis chapter 1. Sa mga estudyante ko, the whole chapter 1 ng Genesis, hanggang 4th verse ng chapter 1, pinapabasa ko yun, kasi nasa ng creation story. So, ano nga daw ang nilipan ng Diyos? In one word, paano describe yung nilikhaan, better be light, sabi nila sa dulo. Yung nilikha siya anong comment na Diyos, ang sinasabi ng Diyos. Napaulit-ulit yung sinabi niya, it is good. May first moment ko na ito. Okay lang pa natin, yes. Good! So, di ba, yung sinabi ng Diyos first day, let there be light, and there was light. And God said, it was good. Second, third, fourth day, sabi niya, let there be species underwater, and then God said, it was good. Lahat, hindi rin namin nag-do. But on the sixth day, hindi kanin sa kanin na alam, ako. Ano sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, good. Ano sabi ng Diyos? Paano lang ba dun sa 5 days? It's good. Ano sabi? Ayun? Ano sabi? Good din ba yung sabi ng Diyos? Kasi kaya ng tao. Ano sabi? Justin, ano sabi? Sabi niya, kasi 5 days, sabi niya, it was good. Every time he created something, sabi niya, it was good. But on the 6th day, after he created the human being, paano niya namin ang tao? Awamis niya, is image and likeness. Ano sabi ng Diyos? It's good. Sabi niya, very good. Kaya kayo, pag meron nagsabi sila, ang pangit mo lang kwenta. Sabi mo, fake news yan. Sorry. Ano sabihin mo? I'm not just good, I am very good. So, sino ang very good dito? Tasang kamay. Tasang kamay. Kasi sabi ni Jesus, hindi kasi nagtutabi mo, kaaway mo. Sabi ni Jesus, sabi ng Diyos, kasi nasa Biblia, tasang kamay. Sino ang very good? Kasi hindi na nakawangin ng Diyos. Very good. Minsan po ano yung hindi ko loob. Pag-loob, maasang kalay lahat. Kasi lahat tayo, whether you like it or not, whether you hate it or not, we are created sa God's image and likeness. Because of that, we are very good. Maasang kalay lahat, very good. Pag hindi na sa kamay niya tao. Kasi hindi ka okay, sa mga bahay, this is the factor. Masang
good. I am very good. I am very good. I am God's image and likeness. God's image and likeness. I am loving and caring. I am loving and caring. There, I am not just good. I am not just good. I am very good. I am very good. I am God's image and likeness. I am God's image and I likeness. am loving and caring. I am loving and caring. Pakipalakpakan, pakikapatabi kong dahil siguro. Congratulations! Tapikin ang sarili. Cute ko. Self-love. I am not just good, I am very good. I am God's image and likeness. I am loving and caring. Bakit mahalaga yun? Kung hindi mo makita maganda ang sarili mo, imposible mo makita ang maganda sa kapwa. Amen? Amen. Kaya ikaw muna kung nalubuhay ka rin lang mo. Kasi kung araw-araw mo naririnig yung ano. Amen? Amen! So bakit sa sinabi namin Jacob, nung sasalita ako sa ito, hinga mommy. Sino ang Diyos loving and caring? God is loving and caring so hard. Tigilig pala. Loving and caring. Kaya diba pag merong walang hiya, may nananak eh. Bakit ang reaction na daw natin? Nakalimutan ko. Bakit ito hindi na hindi natural na kami kasama. Kasi mahal ka ng Diyos eh. Natural ang Participation. Amen? Amen! So ano? Narinig ko kay Mami, kay Sister Julie kanina. Ang kabataan ng batasan ng kabayayan. Mukhang naakma eh. Kailangan passing through. So youth, hope of the nation, hope of the church. Sige po, next slide. Next slide. Asa ng bayan. Sinasabi. Kita niyo yan ha. Yan ang totoo, hindi yung fake news. Kaya ipagkalan mo yan. So hindi totoo yung pagkalaan ng salot ng Biblia. Hindi yan totoo. Ang totoo, ulitin. At ang pag-asa ng bayan. Sino ang nagsabi ko nito na? So, sabi mo na sa social media. Sino pa? Next. Pakibasa. O, diba? Alam mo si St. John Paul, kaya rin siya. Isa pa sa hinakamaan yung santo. Di pa siya, buhay pa siya noon, santo pa siya, labs na talaga siya. Kaya nung pinanganak ko yung aking panganay, yung pinangalan ko dun sa firma, si John Paul ko yan ay firma, hindi John Paul II. Ang firma niya ay Joannes Paulus. Yun ang pangalan ng aking panganay. Joannes Paulus. John Paul sa Tagalog. Giovanni, sa Giovanni, sa Latin. Siya ang nagpasimula ng World Youth. Kaya naging World Youth Day sa Portugal ginawa sa Maytagis. Siya ang nagpasimula niyan. Bakit? Para kasi kay John Paul II. Kung sinabi ni Sir Rizal, sabi ka Sir Rizal? Kabataan, pag-asa ng bayan. The youth are the hope of the nation. Para kay St. John Paul II, the youth are the hope of the church. Kayo ang pag-asa ng simbahan. Ulit nga, ang kabataan ang Asa ng bayan. Sabi ni John Paul II, sabi niya, ang kabataan ang pag-asa ng simbahan. Ulit, ang kabataan ang pag-asa ng simbahan. So, si John Paul II sabi niya, hindi ako. Sino mas dapat paniwalaan? Yung kaaway mo o si St. John Paul II? St. John Paul II. Kaya sinabi pa lang ang pag-asa ng sorry na lang. Sabihin niya ha, kaya mo naman ito, Chris.
Sige, nakapagod lang ang restaurant. Huwag ka masyadong saktan. Kasi hindi yun totoo. Okay? Kanina? So, wala naman sasabi ng aking kapag-isasya, ha? Pero ano yung sasabihin mo pag-isip mo sa umaga? Hawak ang malam ng pero ano sasabihin? Ano ulit? Ulit, everybody! I am God's image and likeness. I am not Simon niya na araw-araw with man. Kasi sinabi sa ang pala sa mga kainis, okay? So sabi sa Rizal, the young people are the hope of the nation. Sabi ni St. John, the young people are the hope of the nation. Kayo talaga ang pag-asa namin. Kaya kayo inuubo. Kaya kayo mahalaga sa simbahan. So, ipagpatuloy congratulations sa inyong lahat. Para sa kaya kaya hindi yun na magpipila ng kabataan. Pero kayo dito na problema sila kung paano kayo magkakasya. Kaya congratulations to you and to your parents. Maraming salamat. Next! Sino to? Nasa picture? Anong ginagawa niya? Nakikigroup selfie. Sobrang si Pope Francis masyadong ano yan eh. Millennial. Anong sabi niya? The creativity and the joy that is so characteristic of you. Grabe. Ang simbahan daw kailangan kayo. Sabi ni Ate Meg kanina, kapag may mga kabataan, kaya kung tuwas hindi kami, pag may mga kabataan sa simbahan, sa lang ibig sabihin, kung kaya yung simbahan. At yung totoo yan, ulitin niyo ulit ang sinabi ni Pope Francis. You young people, the church needs your enthusiasm, your creativity and the joy that is characteristic. Yan. So, may pagpadura yung pagsisilbi sa simbahan. Kasi, kapag walang kabataan sa simbahan, makikita yung simbahan. Kasi kailangan kayo ng simbahan. Amen? Amen! Kasi minsan si Father, iba pa rin kayo, maglingkod pa rin sa simbahan. Kasi ang Diyos naman ang binibiling ko. Amen? Amen! Kahit pagalitan minsan naman po na, kasi kailangan kayo po. Hindi pa liwanag yun lang ang maayos na. Ako, nanay, paling ako bilang nanay, baka po po niya ang aking anak na dito. Tapos anak ko dyan. Tapos ang pangalan ng anak ko dyan. Ayan, yan ang ating anak. Pwede lang po nanay. Pag pinaka-anak, nagte-text na ako at bilang sila sa isa ng mga kaibigan. Pero sila sa akin. Pasensya na kayo, pwede talaga ako nanay. Kung bakit gano'n, sigurado lang kami naligtas kayo kung kayo ay nasa harapan namin. At hindi namin kayo nakikita ko as kami. Bakit yung anak ko? Siguro kasi, bakit yung anak ko yung snatch na anak ko? Pasensya na, natin yung kaya dapat, kung mayroong gawain sa simbahan, pagpaala. Ang mahalaga, talagang yung magulang mo kung sino ang kasahan. Amen? Amen! At sino ba namang magulang ayaw ng anak ay malapit sa simbahan at malapit sa Diyos? Matutuwa kami. Ang mahalaga lang, ligtas kayo at ang mga kasama nyo ay pwede ipagkatibalaan. Amen! Amen! Next po. Balik tayo doon sa skripo, sandali lang. Balik. 10 seconds. Anong sabi ni Pope Francis na enthusiasm and creativity? Next slide po. Ito nakuha ko ito kay St. John Paul II. Bakit daw? Diba sabi niya, the youth are the hope of the church. Bakit? Ano meron sa inyong kabataan? Mga kabataan. At kayong pag-asa ng simbahan. Yan ang sabi ni St. John Paul II. Exuberant energy. Sabi ni Pope Francis, enthusiasm. Tapos din lang si Pope Francis creativity, tinamit din niya yung St. John Paul II. Very creative. Kung na kami magyabang kami na matanda sa simbahan, na kami talaga yung marami, hindi totoo yun. Mas marami kaya ang kabataan. Energy pa lang eh. Hindi sa simbahan. Kahit kami sa tutulog-tulog eh. Di ba? Bigyan din ang formation ng hapon niya. Marami po sa mga ang tulog na. Pero pag nagsila sa yung spirit ko, alam mo naman, talaga nagtala sa isa. Sa simo. Diba? So, yung energy nyo, alam niyo yung youth for Christ, iba rin sila evangelization, 3 days.
Kaya nila lang hindi matulog para sa evangelization. At pagdating sa creativity, gusto yung sayaw, mga artworks na yan, sino pwede gumawa niyan? Maaaring kaya ng matanda, pero kung hindi na lang. Mas kaya yan ng matanda. Kasi ngayon, in-face sa social media, yung mga nagigage. So ano ibig sabihin? Sinabi nila ng PCP2, Official Document of the Church, Second Primary Council, who are the best evangelizers of the young people? It's the youth themselves. Ayun talaga mga kabataan, ang mas makakapaglapit sa kapwa niyo kabataan sa Diyos. Pwede siguro bilang guro, pero mas effective kapag kabataan. Bakit? Sabi ko, Reception Call to gawa ng energy ninyo. Exuberant energy, higit sa lahat, creativity. So young people, that's your wealth. Yan ang inyong kayamanan. Okay, next po. Ayan. Anak ko, kilala na siya? Oo. So baka 2025, mag-exam na yan. Anak ko yan, Sean. Wow, kasi hindi tsaka alam niyo ba, ang batang ko, napakahilig sa social media, sa internet. Solo anak yan, pero magiging salto. So yung sinasabi natin, I am not just good, I am very good, I am God's teaching likeness. Kayo na tinatanong kayo, parang hesitant pa kayo, nagdadoubt pa kayo na you are really very good. Pero etong mga kabataan ko, pinakita nilang totoo. So kahit maraming social media, kaya palang maging ganan. So, yun sa nakakilala na sa kanyang memorial of Buddhist, he was born 1990, like the year 2026 ng pagkakulit niya. But what made him the same? Let's look at the future. Ready pa kayo? Okay pa kayo? Papanoorin mo hindi? Papanoorin. Yes, ito. Ay, sabi ko ba? Sorry, 2006 pala. Thank you, anak. I stand corrected. Napakayari si Jacob. So, gising si Jacob. Yan talaga pag-asa na simbahan. Gising, ito yung creativity. At energy, Jacob. Hindi natin kasi part of his life in 2006. So, 15, actually over 16 years old siya na. So, walang anak, 1 minute sa internet. Pero bakit yung sa let's watch this. Mahina. Ay, walang audio. Yun ang kanina pa namin po ng problema. For 21st century teens like Carlo Abreu. This young Italian died of leukemia in 2006. He lived a short life, but left an impact. Forward. When he died, his widow was with Yun lang kay Carlos. Saint is not Anong kwento? Pakibasa niyo nga po yung sinabi niya. Ito mo nang sa'yo na to. I am happy to die because I live my life without wasting even a minute on anything. Okay. When say, out ko agad sa kanya say, anyway, makukuha siya. So that's Saint John, Saint Carlo Abreu died. Di ba? When he was on his deathbed, he died of leukemia. Siyempre, so yung anak yan, tapos malapit pa, tapos malapit sa nanay, siyempre. So yung nanay, iyak ng iyak, mawawala ng anak ko ba? So can you imagine? Paano ko yan, ako po, Diyos ko. So, sabi niya sa nanay niya, iyak na iyak ng nanay, siyempre ako tinupol. Sabi niya sa mami niya, Mami, huwag kang mag-alala, hindi ako nag-aalala na hindi makakarating sa langit. Kasi walang sandali ng buhay ko na wala akong ginawa sa buhay ko na hindi kaaya-aya sa Diyos. Ulitin ko, Mami, huwag kang malungkot. Sigurado ako makakarating sa langit. Kasi wala akong sandali ng buhay ko na hindi ko ginaan sa Diyos. Wala akong ginawa na hindi kahali-halina. Ang blessing ko ba? Lahat kahali-halina. Don't worry, Mami. When I am in heaven, I will let you know. At ako nakarating sa langit. Sabihin ko sa iyo, papaalam mo sa iyo. Si Carlo Abreu is solong anak, 16 years old naman tayo. After a year, more than a year he died, the mother got pregnant with twins. Kampan. So nung nabuntis ang nanay, ito ngayon, nanay ko kayo pa, sabi ng nanay, ito na yun. Sinabi ni Carlo Abreu na, Mami, when I am in heaven, I will let you know.
Ngayon, bakit siya naging santo? Pakibasa sa kabila. Ano yung Eucharist? Ano ang Eucharist? Kasi ang Eucharist ang pumapasok sa isip natin. Anong pumapasok sa isip natin kasi ang Eucharist? Meron mong altar servers dito. Kasi ang Eucharist, so Eucharist, ano yun? Yes! At kailan natin yung tinatanggap? Ano sa kwento? The Mass. Very good. Okay, wala pa natin sa Ang sinabi Mass or Holy Eucharist, it's the Mass. So, ano ibig sabihin? Every time we attend Mass, we become holy. Tandaan nyo, we are already holy because we are God's image and likeness. Alam niyo, hindi namin pagpilihan namin, exorcist. Anong ginagawa ng exorcist? Anong ginagawa ng exorcist? Ano yun?